And good morning po mga kaibigan. So update tayo sa ating papaya. 6 months. So 6 na buwan na po itong ating Kalina or California papaya. So ayan, mumunga na po ang dati nating mga papaya. Ayan o. So medyo mababa lang itong pamumunga ng Kalina papaya. Magandang variety. So maganda i-recommend sa mga farmers natin. Ito ay maganda para sa safety din ng harvest. Same time syempre hindi siya mababagyo dahil mababa lang. Ano, ang ganda ng shape oh. So ayan oh, grabe mamunga ito mga kaibigan. So dito kasi sa amin kulang lang sa ulan, pero tama naman ang bunga ng Kalina papaya, ang dami rin oh. Dito umatake na naman yung mga red mites oh. Pansin natin na yung kagandahan ng bunga, mababa lang, tapos ang laki ng bunga ay katamtaman. So karamihan ng bunga nito ay halos kalating kilo lamang hanggang 1 kilo. So good for the market. So ito yung medyo mataba-taba no. Yan no, yung kanyang bunga. So hindi masyadong lumalaki compare mo sa red lady. Yan. Pero kung mataba ang lupa mga kaibigan ay mas ano siya, mas marami yan magbunga. So ito ay sample lamang, lalo sa mga lugar na hindi masyadong marami ang ano tawag yun. Ayan o. Yan yung mga bunga niya, maliliit lang. So ito yung mga nauna pang bunga nakaraan. Mababa lang mga kaibigan oh. Tangkalin natin oh. Isa, dalawa. So dalawang tangkal. Halos tumbas nito ay red royal sa baba no, sa dwarf. Kaya maganda itong Kalina papaya. Sana maparami natin yung ganitong klase ng papaya. Kasi hindi prone sa bagyo. Dahil mababa lang. So dito, marami pa rin tayong mga tanim. So yung trabaho natin ngayon ay mag-cultivate para mas gumanda ang tanim natin. So ang sekreto naman ng papaya, dapat makapal yung tambak ng lupa para makasurvive siya sa matinding init. Tulad dito sa amin, ito ay pabundok na. So problema dito yung tubig. Tubig ang problema sa ganitong klase ng mga lugar. Kaya nga iiwasan natin yung pagka-failure ng papaya gawa ng halos walang tubig. So dito mapapansin po ninyo ay marami tayong ginawang cultivation, sample cultivation na nagpapakita ng effectiveness ng maraming tubig. Maraming tubig, maraming tambak po ng lupa sa paligid. Ayan kasi kung hindi natin gagawin yan, matutuyo lang sa init yung ating mga papaya. So ayan ang mga trabaho ko dito sa farm. Ito yung mga katrabaho ko nakaraan. So kasi grabe ang init dito mga kaibigan sa amin. Natutuwa ko kayo sa mga sample. Ito yung mga diskarte no. Kasi tayo nagbe-base naman sa rin ng ibang mga farmers na sabi nila kapag tinambakan daw ng marami yung puno, mas marami ang bunga. So we will learn from their experience no. So kaya ito ina-apply natin yung kanilang mga natutunan, at the same time maging bahagi din ng ating lesson, you know. Yan yung mga ginawa natin nakaraan. So nagtatrabaho na naman tayo para tuloy-tuloy yung production natin. So hanggang dyan lang po mga ka-farmers ang ating updates sa ating papaya farm. So ito yung sample din ng ano natin, Kalina. Maraming kapalang lupa. Ayan, pati itong kabila. Ayan po yung mga ginagawa natin sa farm para makasiguro tayo ng magandang income no, in the future. Ayan. So ang target harvest nito ay March. Kasi pabunga pa lang po. So ayan lang mga kaibigan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa ating YouTube channel.